Good morning everyone. By the way, I am Antonio Pimentel Romando. Tere, samahan ninyong ako sa isang kwento. Pamagat ng kwento ang parabola ng gintong barko. Noong unang panahon, sa isang maliit na baybayin, may mga mangingisdang simple ang pamumuhay. Sila ay nagbubungis-ngis tuwing umaga habang naghahanda ng kanilang lambat at bangka. Ngunit sa kanilang gitna, may isang binatang nagngangalang Isko na likas na masipag ngunit madalas ay naghahangad ng higit pa. Isang gabi, habang siya ay nangingisda mag-isa, biglang kumislap ang dagat. Mula sa kalaliman ay umangat ang isang lumang barkong gintong kumikinang. Para bang isang himala, hindi kinakalawang, hindi nasa saira, at kumikislap sa liwanag ng buwan. Laking tuwa ni Isko at agad niyang naisip, kung akin ang barkong ito, magiging mayaman na ako. Hindi ko na kailangang magtrabaho bilang mangingisda. Pinilit niyang akyatin at itulak ang barko patungo sa pampang. Ngunit napansin niya na sa tuwing inaangkin niya ang barko, biglang lumulubog ito pabalik sa dagat. Ngunit kapag siya'y tapat na nangingisda at walang iniisip na kasakiman, muling lumilitaw ang gintong barko at nag-iiwan ng mga isdang sariwa na kusang tumatalon sa kanyang bangka. Dahil sa tukso ng kayamanan, araw-araw ay sinubukan niyang ariin ang barko, ngunit lagi itong nawawala. Hanggang sa isang matandang mangingisda ang lumapit sa kanya at nagsabi, "Anak, ang gintong barko ay hindi para sa pagmamay-ari, kundi paalala. Ang tunay na yaman ay hindi sa ginto o sa barko, kundi sa pawis, sipag, at tapat na puso. Kung hahabulin mo ang kayamanan, ito'y lulubog. Kung magsisikap ka at magiging kontento, ang dagat ay kusang magbibigay ng huli." Doon lamang natauhan si Isko. Naging masipag siyang muli, tinanggap na ang biyaya ng bawat huli, at ibinahagi ang sobra sa kanyang kapwa. Hindi na muling lumitaw ang gintong barko, ngunit ang kanyang bangka ay laging puno ng isda. Aral ng kwento. Ang kayamanan ay hindi laging nasa ginto, kundi sa tapat na trabaho at pagbabahagi sa kapwa. Ang kasakiman ay naglalayo sa atin sa tunay na biyaya. Ang kasipagan at kontento sa buhay ang nagdadala ng pagpapala. Hello guys, kung nagustuhan mo ang ating kwento, please like, share, follow at comment para sa mga susunod nating update sa mga kwento gagawin pa nating. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento, at God bless to all.